Florante at Laura, Kabanata 18, Natugunang Pag-ibig. Saknong 291. Dito ko naranasan ang lalong hinagpis, higit sa dalitang na unang tiniis, at binulaan ko ang lahat ng sakit kung sa kahirapan mula sa pag-ibig. Sinasabi sa saknong na ito ay naranasan ni Florante ang higit pa sa paghihirap na kanyang unang natiis, marahil ito'y tungkol sa napagdaanan niyang sakit noong namatay ang kanyang ina. Saknong 292. Salamat at noong kinabukasan, hukbo ko'y lalakad sa kroton ng bayan, sandaling pinalad na makapanayam ang prinsesang nihag niring katauhan. Sinasabi sa saknong na ito ay kinabukasan noong aalis na sila Florante, kasama ang hukbo na magliligtas sa bayan ng Crotona, ay nakausap niya kahit sandali lang ang kanyang sinisintang si Laura na bumiyag sa kanyang puso. Saknong 293. Ipinahahayag ko ng wikang mairog ang matinding sintang ikinalulunod ng buntong hininga, luha at himutok, magpahanggang ngayon ng buhay kong kapos. Sa saknong na ito ay sinasabi ni Florante na malambing na wika ang lahat ng gusto niyang sabihin kay Laura, ang kanyang kalungkutan at himutok, ang kanyang lubos na pagsinta kay Laura, at sinabi pa niya kay Laura na siya ang kumumpleto sa buhay niyang kapos. Saknong 294. Ang pusong matibay na himalang dikit na hambal sa aking malumbay na hibik. Dangan ang kanyang katutubong bait ay humadlang, disinsinta ko'y nabihis. Sinasabi sa saknong na ito na ang matibay na puso ni Laura ay parang bumigay ng umiyak si Florante, naawa si Laura. Saknong 295. Nguni kung ano o ay di man binitawan, wanagan din sintang nadirimlan, at sa pagpanaw ko ay pinabaunan na may hiyang perlas na sa matay nukal. Sa saknong na ito ay sinasabing hindi agad binigay ni Laura ang kanyang matamis na oo, subalit napatid ni Florante na may pagtingin din sa kanya si Laura, sapagkat nang umalis sila ay lumuha at pinabaunan siya ng perlas. Ito ay dahil nag-aalala si Laura sa pakikipaglabang ni Florante at tanda marahil na mahal din siya ng dalaga. Saknong 296. Dumating ang araw ng aking pag-alis. Sino ang sasayod ng bumugsong sakit? Dini sa puso ko'y alin ang hinagpis na hindi nagtimo ng kanyang kalis. Sinasabi sa saknong na ito, dumating ang pag-alis ni Florante at natanong niya kung sino ang sasalo sa sakit ng kanyang paglisan. Punong-puno ang sakit sa dibdib ni Florante na parang sinaksak na sa sakit. Saknong 297. May sakit pa kayang lalalo ng tindi sa ang sinisintay mawalay na kasi? Guni-guni na lamang di mangyayari, sukat ikalugmok ng pusong bayani. Sinasabi sa saknong na ito ay wala nang masasakit pa sa paghiwalay nila ng kanyang minamahal na si Laura. Halos ikamatay niya ang sakit ng pagwawalay nila. Saknong 298. O nangag-alay ng makabagong suob sa dihilang altar ni Cupidong Diyos. Sa dusa ko'y kayo ang nakatatarok noong mangulila sa Laura kong irog. Sinasabi sa saknong na ito na mag-alay ng insenso si Florante sa Diyos dahil sa kanyang pangungulila sa kanyang minamahal na si Laura. Saknong 299. At kung di sa luha ang pagbaon sa akin, namatay na muna bago ko naatim. Dusa di lumikat hanggang sa dumating sa bayang Croton ang kubkob ng hilahil. Sinasabi sa saknong na ito na dahil nagpakita ng pagmamahal si Laura kay Florante sa pamamagitan ng pagluha, nagkaroon ng tibay na loob si Florante na harapin ang digmaan sa bayan ng Crotona na sinasakop ng mga Moro. Sinasabi ni Florante na kung hindi man lang nagpakita ng pag-aalala si Laura ay siguro patay na siya dahil durog na ang kanyang puso bago pa man magsimula ang digmaan.